Oh. Sumahan. Ha? Sumaha. Saan galing yan? Ilingin ko din yung maha. Huh? Maha. Gusto ko ng maha. Aba, Ibig ka ano yan? Saan galing ba yan? Doon yung naklit ko itong may tanay. Ginapin nga nga, maghuhumba lang ako. Oo nga nun, saan nga? Hello mga mi! For today's video nga, ayan nakikita nyo, may dala nga siyang karne na buraot nga niya dun kay nanay. Tama nga mga mi, dahil magluluto nga ako ng ulam at wala akong palahok sa repolyo ko. Ito nga ang lalahok kong karning ito. Kahit walang lahok yan, masarap yan. Anyways, naiprito ko na nga itong karne. Muntik na nga masunog. Nakshuta. Ginisa ko na nga diyan yung bawang sibuyas pati itong kamatis. So ito na nga mga mi, nilagyan ko na nga rin siya ng oyster sauce. Ewan ko ba, feel ko lang kasi nga natira yan dito. Nilagay ko na lang din dyan. Tapos ito nga pinaglalagay ko na itong repolyo. Hahalo-haloin ko nga lang yan dyan hanggang sa mahilo nga sila. Nakshuta. Kailangan ko talaga itong sabawan kahit ayoko. Mas maganda sana talaga yung luto na ganito. Medyo dry, hindi yung masabaw. Kaso nga lang hindi pwede kasi sabaw is life sa mga junakis ko. Anyways mga mi, ito nga't kumakain na kami ni Ate Andrea. Kain na nga kayo dyan. Nauna na kami ni Ate Andrea ditong kumain dahil yung 2 boys ko nga nandun na naman sa kabila. Nakshuta. As for na nga ito mga mi, kinagabihan nga ito. Pagdating nga ng Diyosawa ko ay meron nga siyang daladalang mga gulay. Sobrang maraming salamat nga doon sa tropa ni asawa na nagdala nito doon sa shop. Anyways mga mi, ayan nga, may tinapay din dala si asawa pa sa lubong niya sa mga junakis niya. May kasama na nga rin tong kamote tsaka mga kamatis na pahihinugid na lang. Fast forward na nga mga mi, kinaumaga na ito. Nakauwi na nga ako galing sa pagja-jogging at nadatan ko nga dito yung Diyosawa ko nagbabanlaw dahil kanina nga umaga bago ako umalis ay nagpaikot na nga ako sa washing. Datan ko na nga siya dyan na nagbabanlaw nga lahat ng pinaikutan ko kanina. Diyos ko, akala ko talaga napaka good boy no. Diyos ko, kung alam nyo lang kung gaano painitin niya ng ulo ko dahil pang may panganay ako ng anak na hindi naman ang galing sa sinapupunan ko. Nakshuta. Ito na nga mga mi, nakapag-hanger na nga ako ng mga damit na ito pero hindi ko na nga na-video dahil nga tinatamad na nga ako mag-video dahil hindi nga agad ako matatapos kung lagi nga ako naka-video. Sobrang dami nga talaga niyan mga mi dahil nga isang lingguhan nga kami maglaba at tuwing Sabado nga yun mga mi dahil hindi ko talaga kaya araw-araw maglaba. Anyways mga mi, magluluto na nga ako ng palanghalian namin. Tinalupan ko na nga itong mga talong para nga mailabon ko at aking nga siyang ituturta. Lain nyo na nga din mga mi yung ganitong paraan ng pagluluto ng turtang talong at mas mapapadali nga yung trabaho nyo kaysa nga iihaw nyo pa. Anyways mga mi, maya-maya nga may nagchat sa akin na kananay ko at magpapapilig ka daw siya sa akin at kung pwede nga daw siyang pumunta dito sa bahay. Sabi ko, for the go! At ito nga mga mi, sinimulan ko na nga siyang lagyan ng pilik. Nakakatuwa naman kahit yung mga kananay ko nga lang yung halos nagpapapilig sa akin ay okay nga lang. Tingnan nyo yung ginawa ko. O pak, sino ka dyan girl? Di ba napakaganda naman? Ang kasama niya mga mi ay wala naman talagang balak magpapilik pero nung makita niya nga yung pilik ng kaibigan niya ay bay napaibig na nga rin magpapilik sa akin. Nakakatuwa nga mga mi kahit nga nandito ko sa bahay ay nagkakaroon nga ako ng extra income dahil nga sa pagpapilik ko na ito. Kaya ako lang naman talaga pinag-aralan mga mi na matuto nito ay para nga sa sarili ko dahil napakamahal nga magpapilik talaga sa papilikan. Nakshuta, tingnan niyo mga mi yung gawa ko kay ate, di ba napakaganda? Ko mga mi, sobrang happy na naman talaga ang mama dyan nyo dahil tingnan nyo nga meron na akong 300. Nakshuta. O diba, may pambili na nga ng bigas, may pambili pa ng ulam. Yun lang, bye!